Gas siya, oh. Hindi ko alam, dadali na pala doon. Practice na tayo. Sobrang sakit na raw. Si baby kasi. Dito na kami ngayon sa Gentry Dogs. Kine-check na si Mrs. I-check yung heartbeat ni baby. Yan. So, ito lang naman yung aming dala dito. Isang backpack, mga pagkain and other small items. Then, dito yung mga gamit namin, pati kay baby. Ay, may gas siya, oh. Lalabas ka kagad. Time check, it's 12:20. Time check. Nakaswero na si Mrs. Pero wala pa rin kami sa room. At least approved na from HMO. Then PhilHealth na verify na rin. Okay. Bali, ano na yung gagawin doon? Sa labor room lang siya. Okay na naman yung ano, di ba? Yung antigen mo. Okay na to. Tas, Negative. Dagdala na lang kayo ng gamit yan. Yung pinicturan. Okay. I-ready nyo na lang. Tapos pwede na kayo mag sa room. So yun, dinala na si Stel sa sa labor room daw. Hindi ko alam, dadali na pala doon. Kala ko sa kwarto mo. Hindi naman ako magpaalam. And ayun, iakit ko muna yung mga gamit. Waiting tayo ngayon dito sa labas ng labor room. Ako lang yung naghihintay dito ngayon. Ito na nga pala yung aming room. Malaki naman, spacious. Okay naman yung toilet, maluwag. Diyan ako matutulog mamaya and dito si Mrs. mamaya. Ayun, more than 3 hours nang nasa labor room si Stel. And nakausap ko yung nurse, 1 cm pa rin daw yung kanyang cervix. After more than 3 hours na paghihintay. Ako ito ngayon, nagpapakulo ako ng tubig at noodles lang tayo. Diet muna tayo. Dinner natin, bulalo by Lucky Me and buttered toast. Time check, 8 p.m. Nasa 1 cm pa rin daw yung kanyang opening ng cervix. Good morning, day 2 namin dito. Almost 7 a.m. Wala pa rin status update sa akin. This is the running bill as of 8 a.m. Currently 10,522. Wala pang charge dyan yung sa professional fees and hindi pa rin deducted yung PhilHealth and yung Medicard. I-deduct nila yan. Practice na tayo. Rehearsal ba? Right hand side, elbow there, close to your chest. This, make sure you do the third spin around, face to face, and you can flex your left arm. Nasa 7th floor tayo. Gamitan ako ng stairs. 4th floor. So galing ako sa OR. Napabili ako ng gamot para pampalambot ng cervix daw. Yung pinapabiling gamot is directly papasok doon sa alam niyo na doon. Wala dito sa pharmacy nila. So I have to go out to buy. Wala akong dalang sasakyan. Punta ako doon sa kanto ng Manggahan kung saan merong Mercury. Pabalik na ako. Nakapili naman ako ng gamot. Bumili na rin ako ng pagkain. Sinamantala ko na. Pumunta uli yung nurse dito. Nagpapadala raw ng pagkain si Stel dun sa labor room. Kinain ko na yung kanyang lunch kasi it's 1:40 p.m. Nung pumunta ako doon kanina, sabi sa akin ng nurse is hindi na siya pwedeng kumain dahil baka ma-CS. And buti na lang bumili ako ng chow fan. Actually pang gabi ko sana to, pang dinner. Kung hindi, wala siyang nakakainin dahil naubos ko na yung lunch na para sa kanya talaga. Balik, letters muna tayo. Hindi ako makakuha ng real-time update and hindi ko siya nakakausap. Para hindi mabasa ng nurse lahat, ganyan lang muna. Then, punta na tayo sa 2nd floor. Tinatawag ako. Punta raw ako sa OR and pakausapin daw ako ni Doktora. Pagkagaling ko lang dun sa loob, dun sa labor room kung nasaan si Stel. Nakakausap ko siya yung OB niya. Sabi naman ni Doc, kaya naman daw i-normal kaso si Stel decided na siya magpa-CS kasi sobrang sakit na raw. Then meron pa siyang Tarlov cyst. So kapag nagkakaroon ng pressure dun sa may likod niya, sa may spine or backbone, mas sumasakit. So HealHub plus yung Tarlov cyst niya. So sobrang sakit. Okay guys, nakahinga na lang ng maluwag and nakaraos na si Stel. Ang bilis lang
Wala pang isang oras mula nung umalis ako dun sa labor room. Nasa recovery room ngayon si Stel. Siguro mga 3 hours yung hihintayin bago siya dalhin dito. Then si Baby Kaiden under observation. If all goes well, then pagdating ni Stel dito sa room namin, kasama na si Baby Kaiden. Ganyan namin inorganize yung mga gamit ni Kaiden and yung mga gamit namin ni Stel. Pancheck, 10:05 PM. Pinapababa sa akin yung feeding bottle ni Kaiden. Mukhang hindi pa makapag-breastfeed si Stel. Almost 3 hours na ako nang natapos yung operation. Dalawang dala ko dito ngayon. Bigay ko man isa. Yes, nagpapabaraw ng feeding bottle para kay Lizardo. Si mommy kasi inverted yung nipple, kaya dito ipapafix si baby. Okay. Bale, si doc, nag-ano lang siya, Similac. Kasi yun na lang po nang pabili ng Similac tapos distilled water. Sa mercury pa po sa labas. Okay pa kaya yun? Opo, Okay. 24/7 24/7. sa manggahan. Okay, thank you. Sige po. Similac, no? Thank you. Okay, so yung Similac. So ito yung Similac. Ito siguro 1 kilo halos. Pwede na muna siguro to. Oh, 1.6 agad. Ma'am, straight lang po tayo ha. Live, Sir, bawal pa yung matulog niya ha hanggang 4 a.m. Sa ngayon, bawal pa siyang kumain anything by mouth po. So by 4 a.m. pwede na siya tubig lang po. Ang lahat ng gamot ni ma'am, pain reliever, antibiotic, lahat sa swero na nagdadaan since hindi pa siya pwedeng kumain. Dito kasi ma'am, pwede ka nang gumalaw-galaw eh. Kung may concern po kay baby, sa nursery na lang po kayo magtatanong ha. Okay, congratulations. Ay, bali sa paggalaw niya, as of now, pwede na siyang tumayo kung pwede. Wala, hindi pa po. 4 4 a.m. pa pa rin. siya pwede Okay. pag-unan. By that time, pwede na elevate yung head ng tama. Tapos pwede na rin po siyang magtubig. Pero hindi pa po siya pwede tumayo. Kumbaga gradually lang po natin niya ang pagpapalumas. Okay? Thank you. Pero hindi ko parang gamitin. Kaya nagagalaw ko naman. Hindi pa rin. Hindi pa nagagalaw ko Hindi kaliwa. ko rin ramdam yung bilis. Or ramdam ko. Kaya siya parang mahaba yun. 2.9 siya. 3 kilograms, 2.99. Time check. It's 5:34 and pinapatawag tayo na sa nursery. I-update na raw si Kaiden. Si baby kasi, i-release na siya sa NICU, meaning walang nakitang problem sa kanya, na-observe namin siya na walang problem, good sa food ka. Nakawiwi na siya, naka-poop na siya, so walang problem. If ever na, first baby niya pa. Ano pa? First baby niya. First baby. Kamusta? Tagalan lang si baby kasi we make sure po lang nag-head talaga siya. Hello! Make sure nandito si Sir ha. Tsaga-tsaga lang po sa pagpapadede. Tapos make sure na yun ang magbaburp si baby. By demand yung ano niya, Opo. yung feeding. Hanggang gusto ni Kung baby, gusto hanggat niya. kaya niya. And nandito na si Kaiden sa room. And ito yung aming first family video. Kita mo yun eh. And Ganun kalikot ka sa tiyan. Yan yung sipa-sipang ganyan. pogi-pogi nun eh. Siyempre, mana. Ayun, Mama na. sa akin, harap ka sa akin. Kaiden. Parang Chinese. Or Korean. Singkit na singkit ah. Sinikit mo. Oh. Oh. Pwede na, pwede. Tititigan mo lang ako. Tinitigan na yung kagapuhan mo. Na-miss siya sa akin na nagbubuhan. Magkamukha daw kayo. Tatay duties. Mas mauna ka pang matutong mag-alaga sa akin ng baby. Sa likod mo unang hilahin. Ganyan. Oh, break time. Wait lang. Ayaw pa bitaw. Okay, very good naman. Okay, burping time. Oo, gusto pa. Gutom pa. Later ulit, later. Puno na yung tiyan namin.
Ang cute naman yung nagkamante. Pupunta natin si Kaiden at papaliguan siya ng nurse. Hindi, pa-fountain. Fountain Vivi si Kaiden. Ina-alcohol yung ano niya, yung umbilical cord. Tapos na paligo. Fresh na uli. At dito pa po. 7. Sabi pa po. Kala ko dito. Ay, nabibigay pa rin. My goodness. Napanood tayo ng tapa mo. Napasok pa tuloy kami sa ibang kwarto. Wala, hindi anak ko. Fountain. Bagong ligo. Ang baby Kaiden. Good morning. Oh, sino tinitignan mo? Sino tinitignan niya? Gutom na, na. Napakasingkit. Sino ang kamukha mo? Oh, Kaiden. Kaiden. Iyak nang iyak ang baby Kaiden. Binalik namin sa Nico para sa newborn screening. Day 2 na ni Kaiden dito sa hospital. Ayan, natutulog. Waiting na lang kami sa discharge. Discharge na. Uwi na si Kaiden.